Siyempre, simulan natin ang good news. No? Sabi rito sa ating magandang balita, 19 billion balik pera. GSIS naglunsad ng balik ginhawa para sa 1.37 members at pensioners. Inilunsad ng GSIS ngayong Abril 7 ang balik ginhawa program na magbalik ng mahigit 19 billion sa 1.37 million members at pensioners. Palakpakan. Siyempre, magandang balita ito eh. Diba? Sa unang rollout pa lang, 373,704 qualified GSIS members na ang nakatanggap ng refunds na may kabuuang halaga ng 5.2 billion. Hindi pa rin ba yan? Hindi pa rin good news sa inyo yan? Nak ng tete. Hindi pa rin good news sa inyo. Ano na lang ang good news? Long live beloved, great hard-working and best President BBM and FLM. God bless your family. Sabi ang nanay Maria. Sabi nito ng ating kaibigan ni si Yayam. Si Boss Yayam. Si Boss Yayam, supportahan nyo ha. Kasi nawala yung Facebook niya. And meron din siyang bagong Facebook. Supportahan natin ng ating mga fellow BBM supporter. So 19 billion balik pera. Sabi niya, good news para sa mga miyembro ng Pensioner Government Service Insurance System GSIS. Inulunsad ngayong April 7 ang balik ginhawa loan moratorium through refund. Programa na maglalayong maibalik ang higit na 19 billion na humigit kumulang sa 1.37 milyong miyembro at pensioner sa buong bansa. Yung palakpakan. Maganda, di ba? Good news yan ha. Baka mamaya iyakan na naman kayo dyan, mga DDS. Alam niyo na, sa mga DDS, dapat pag good news, hindi kayo umiiyak. Dapat natutuwa kayo kung hindi man kayo masagasaan ng ano. Dapat matuwa kayo para sa inyong kapatid. Dapat nga, ikay matuwa sa napala ng iyong kapatid. Lahat tayo magkakapatid na namang mali ay ituwid. Magdasal Kapag iwasan mo, ay ibang-ibig mong makamit. Diba? Sabi ni PBBM, we shall leave no stone unturned in our efforts to find immediate way to ease the burden of our fellow Filipinos. Palakpakan! Napaka-benefit naman ang ating mahal na Pangulo. Nyakit Dewi. Galing, di ba? 19 billion na bumalik sa taong bayan. Hindi promise, kundi actual na pera. Wala nang pangako-pangako. Binalik na kagad. Ito alam ko karamihan sa inyo nag-iisip. Yung DDS hindi kasi walang isip yan. DDS utak lugat. DDS tanga-tanga. Pero sige. Malamang marami sa atin talaga nag-iisip, di ba? Kayo, ano ba naisip nyo? May nararamdaman ba talaga tayo sa mga programa ng gobyerno? Manang Trexie? Yang kadalasan yung mga iniisip eh. May nararamdaman ba tayo sa mga programa? Ba't si Banat Boy ang dami sinasabi pero wala tayong nararamdaman? Sabi ni Banat Boy, 30 plus na projects at moves at strategy na ang in-implement. Pero bakit ganoon? Diba? Pero ngayon, eto kasi madalas ang naririnig natin puro plano, puro press release. 'Di ba? Pero ngayon iba 'to, mga mandirigma. Kasi ang pinag-uusapan natin, pera na bumabalik sa tao, parang boomerang. Ano
yung batch yan ng kalapate? Parang ganun. Bibi, please greet my son, JV. His birthday today. 25 years old, US Army. Oh, alon. Si Mary Cachola. Dito tayo. Ayan, o, di ba? May paganyan pa. Hey! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you, JV. Birthday to you, JV. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maligayang bati sa iyong pagsilang. Blessings, good health, safety at protection. Happy birthday kay JV. Ang anak ni Ma'am Mary Cachola. 25 years old, batang-bata, napakaganda ng edad. Happy birthday, pagpalain ka pa. More success. At kung ano man wish ni Ma'am Mary Cachola para sa'yo, sana matupad. Oh, palakpakan. No problem, Ma'am Mary. Basta ikaw. So, balik na tayo. Eto hindi lang to puro press release. Ngayon, iba. Kasi ang pinag-uusapan, kaching kagad. Wala nang tokis-tokis. Parang mali, no? Ang pinag-uusapan. Hindi na sila nagtokis. Binigay na agad. Si GSIS, yan yung ahensya na humahawak ng pension at benepisyo ng government employees, di ba? Matagal nang inaasahan ng milyong-milyong miyembro. Now, it happened. Past tense na. Nangyari na. Watching from Cyprus, shout out si Ma'am Duday. Ma'am Duday Dudes. Mukhang maganda mata natin ngayon. Pangdali, pambato yung mata natin ngayon. No? Saan nangyari yan? Kanong panahon? Kaninong administrasyon? Kay PBBM. Tulak ng policy direction kung saan pinapabilis ang financial relief at serbisyo ng mga mamamayan. At syempre, pinaka-importante, 1.37 million members at pensioners. Sila yung direktang nakinabang. Hindi yung mga influencers, hindi yung politiko, ordinaryong Pilipino. Nakagisnan versus ngayon. Dati, ang nakagisnan natin sa ganitong sistema, refunds inaabot ng matagal. Halos ikatanda mo na. Benepisyo na parang hinahabol pa ng miyembro. Tapos yung proseso na parang ikaw pa yung maghahabol sa pera mo. Pera mo yun eh. Di ba ganon? Pero ngayon baliktad ang galawan. Bumaliktad for good. Gobyerno na ang lumalapit para ibalik yung pera mo. Kahit ayaw mo na sa pera, andyan pa rin yung pera. Ayaw mo na. Hindi, ito pera. Parang ganon. Hindi, ayoko na pera. Hindi pwede. Sa'yo to, sabi ng gobyerno. Hindi na yung follow up ka ng follow up. Hindi na ganon. Kundi eto na. Ibinabalik na namin. Ang programang Balik Ginhawa, hindi lang simpleng ayuda. Ito ay may loan moratorium plus refund system na may malinaw na objective. Ano mga objective? Ibalik ang liquidity sa tao. Bigyan ng breathing room ang mga miyembro.
i-boost ang consumer spending indirectly. Grabe kasi yung nungaling. Huy, mainit sa impyerno, sabi. Paano mo nalaman? Galing ka ba ron? Hindi ko alam kung totoong mainit doon. Wala naman akong ano doon Wala akong ano Wala akong intel. Ikaw, galing ka na pala ron Ma'am Jinky, shout out, Ma'am Jinky. So refund system Tapos binanggit na natin yung tatlong objective. I-boost ang consumer spending indirectly, bigyan ng breathing room, yung mga miyembro, ibalik ang liquidity sa tao. At hindi maliit na galaw to. 19 billion ang total target. 5.2 billion agad sa first rollout. Ilan yung nabigyan? 373,000 members plus. May butal Hindi to pa PR lang. May actual na lumalabas na pera. May datos. May resibo. Di ba, Ma'am Rayan? Dating gawin, anong tunay na laban dito? Ang tunay na laban, hindi lang kung may programa, kundi kung nararamdaman ba ng tao ang benepisyo. Ito isa sa mga direkta. Ramdam mo agad to. At sa ganitong klaseng galaw, may malinaw na bilang, may timeline, may actual na nakatanggap, may actual na natatanggap. Boss Carlo, dito nasusukat kung gumagana ang sistema. Hindi sa ingay, kundi sa impact ng bulsa ng tao. Isipin mo kung ikaw pensioner o empleyado ng gobyerno, tapos may biglang bumalik na pera sa'yo, yung it's either matagal mo nang inaasahan o hindi mo inaasahan. Surprise! Eto, pera mo, binabalik namin sa'yo. Ma'am Susan, hindi ba ang ganda nun? Iba yung pakiramdam nun. Hindi yan headline lang Pang grocery yan, pang gamot, pang tuition ng apo. At dito mo makikita yung difference ng narrative versus reality. Pwede na kasi ngayong narrative, reality rin. Hindi na kagaya dati. Kasi maraming maingay lang sa online di ba? Hindi, kami bahala. Sa plataforma. Hindi, libreng sakay, marami kaming punong itatanim. Hindi, sa Baguio, naniningil kami dyan ng dun sa tennis court. Sinisingil namin sila ng penalty. May mga ganun pero totoo ba? Totoo bang bumabalik sa tao? Yan. Sino ang may naibalik na 19 billion sa tao? Sino? Administrasyon ni PBBM may prueba na. Nung isang araw, meron ding ibinalik si DPWH. Bakit? Kasi well thought of yung mga projects. Pinag-iisipan. If I can remember it correctly, sa DPWH, I think mas napabilis, tapos nakasave tayo almost ng 11 billion or something. Napakalaking halaga nung ating na-save. Hindi ko maalala, I think from 17 billion, naging 6 billion na lang. 11 billion saved. Di ba? Ano sinabi ko sa inyo? Yung Oy! Boss Densable! Ano sinabi ko? What do you call that? Yung pagsabi ni PBBM na mahiya naman kayo, yung nagsasabi na wala yung direktang impact, eto na.
mga impacto kayo. Ayan yung direct impact. Sabi ko sa inyo more than half of it, yung mga nangungupit, kung nangupit before, 100 billion, ngayon baka 50 billion na lang. Makaka-save ka na 50 billion. Ayan, bilangin nyo na, 19 billion yung tapos yung nagbalik dun ng isang araw. Boss Dadada, iya ka na! Yan ang hindi nila pwedeng i-spin. Diba? PROS, direct financial relief sa milyong-milyong Pilipino. May immediate impact sa economy. Pinapakita na gumagalaw ang sistema. Ang kailangan nating bantayan, kailangan tuloy-tuloy, hindi one time. Dapat transparent ang distribution para walang duda. Iba din yung audience. Iba din yung audience impact. May expectation na tataas pa ang demand sa ganitong programs. Yung mga ganyang magagandang programa na marami at malaki ang nagbe-benefit. Alam nyo, sa panahon na sanay tayo sa pangako, ang tunay na tanong hindi, ano ang sinabi? Hindi ganun. Kundi, ano ang naibalik? At sa 19 billion na bumalik sa tao, hindi na to usapan ng naratibo. Usapan na to ng results. Palakpakan naman dyan. Sa ating mahal na presidente. Parang hindi ko ba nilakihan? Mali. Hindi ko pala nalakihan. Kayo naman, wala kayong pasabi. Ayun. So, 1-0. Guys, at kung akala nyo, tapos na sa good news, hintayin nyo yung susunod. Kasi minsan habang may umaangat, may iba namang nahuhuli sa sariling galawan nila. So, puntahan natin yung susunod nating good news. Ayan magandang gabi po sa lahat. Doon sa mga bagong dating, si Boss Densable, nakita natin. Si Ma'am Susan. Miguelet, ba't ba, ano nangyari? Ba't parang naantok ako? Let's go. Punta na tayo sa ating susunod na topic. Para masaya. Ito, good news na naman Good news after good news after good news after good news. Nainggit kasi ako, tulog na silang lahat Kasi alam nyo, nakabantay kami ngayon di ba? Yung sa US, 6 hours from now. So bukas ng umaga, baka... Good news. Good news tayo, good news. Sabi dito, first local manufacturing ng hybrid vehicles sa Pilipinas. Aba, nako. Pwede bang maganda yun? Boss Densable, nandiyan ka pala sa kabila. Pucha, ang ganda niyan. Philippine Ice production of first locally made hybrid cars with Mitsubishi. President Ferdinand Bongbong Marcos said he met with Takao Kato to bring hybrid and electric vehicle production closer to home. Yun. Maganda to. Diba? Sino naman to? Parang meron ako sinave na isa pang picture hindi na pumasok. So, eto. Asa isa? So, magandang balita to
tuloy-tuloy, tuloy-tuloy-tuloy. Ay, bukas nga pala. Actually, guest ako kay Billy, kay Boss Billy RT. No? Maganda yung mga usapan namin doon. Maganda yung mga aming pag-uusapan, yung itatakel. No? So, sana makinig kayo bukas. So, ayan. Anong oras ba? Alas 9. Alas 9 yata ng gabi or 8:30 ng gabi. Diyan sa Pilipinas. Oh. So, local na hybrid cars sa Pilipinas mismo gagawin. Level up, di ba? Panalo. Palakpakan kagad. Alam niyo naman, sunod-sunod eh. Sunod-sunod talaga yung mga good news. Patungkol din to sa ito, pwede mong i-consider, no, na isa sa mga programa para long-term solution para dun sa problema natin sa pagiging dependent natin sa langis. 'Di ba? Karamihan, malamang iniisip nyo, hanggang assembly na lang ba tayo? O kaya natin gumawa mismo? Kasi matagal na nating naririnig eh. Imported, imported, imported. Pero ngayon may bagong direksyon. Pilipinas na ang target maging producer. Hindi lang consumer. Panalo. Parang ako, inanggoto natin bisikleta. Nako, malapit na. 2 months na lang. 2 months na lang. Yayaman na ako, hayop na yan. Two months na lang. So, si PBBM, siya yung nagtutulak ng industrial at manufacturing push para hindi lang tayo umasa sa import. Si Takao Kato, siya yung sa Mitsubishi Motor, global automotive dealer. Ibig sabihin may technology at capital na pwedeng dalhin sa bansa. At syempre, saan daw gagawin ngayon? Sa Pilipinas. Syempre gusto natin mag-transition mula sa pagiging buyer papuntang maker ng sariling sasakyan. Isn't that wonderful? Napakaganda, diba? Kasi kadalasan nakagisnan natin, imported ang sasakyan. Assembly lang ang lokal. Dependent tayo sa ibang bansa. Kumbaga, tayo talaga customer lang, hindi tayo creator. Pero ngayon, ang direksyon, dire-diretso lang. Tayo na mismo gagawa. Locally produced hybrid cars. Hindi basta-basta kotse. Self-sustaining. Energy efficient. Hindi, kaya ko naman sinabi yon kasi kilala natin si PBBM na ganyan eh. 'Di ba? Yun yung mga gusto niya, sustainable, sustainability, energy efficient, less carbon footprint. Yun lang yung pagkakaalam ko sa kanya. Kaya definitely, I'm pretty sure they are already considering those things pag ilalagay dyan sa hybrid na kotse. Ang ganda ng balita, napakaganda. Kasi yung galaw na to, hindi lang yan tungkol sa kotse. Tungkol yan sa industrial strategy, technology transfer mula sa Mitsubishi, job creation sa local manufacturing, marami magiging trabaho available para sa mga kababayan natin. Entry sa electronic vehicle or hybrid market, future-proof industry. 5 years from now, sikat pa rin yan. 10 years from now,
okay pa rin. Future proof. Mag-i-evolve. Tsaka, tandaan natin ang hybrid at EV, isang pinakamalaking industriya sa susunod na dekada. Yan yung anong tawag dyan? Yan yung trend ngayon. Yung EV tsaka yung hybrid. Marami ang nagsusubok talagang mag-develop. Dito nga sa Dubai, actually, ginawa nilang taxi yung Tesla. Unfortunately, hindi naging maganda kasi you have to charge every time lugi yung taxi. So, of course, at least na testing. So there's a possibility for you to predict or to not to predict pero para makita mo yung mga flaws, yung problema sa pwede mong gawing i-correct na sistema. Diba? So ang tanong, gusto ba nating spectator lang o maging one of the players? One of the operators? Mukhang ang direksyon ngayon, player tayo. Hindi lang tayo tagapanood. Hindi tayo tagatanghod. Ang usapan dito, hindi lang paggawa ng sasakyan kundi kung kaya ba nating bumuo ng sariling industriya, mag-level up sa manufacturing capability, at makasabay sa global transaction sa clean energy. Lahat yan ang mga trip ni PBBM. Di ba, Boss St. Benedict? Kasi kung hindi ngayon, maiiwan na naman tayo sa susunod na wave o mga future endeavors. Mga future ng mga makabagong industries. Ngayon, pinipilit natin mapunta tayo sa frontline. Isipin nyo kapag nagtagumpay to, hindi lang kotse ang pinag-uusapan natin. Trabaho yan. Supply chain yan. Skills development din yan. Negosyo para sa karatig na mga bayan. From engineers, technician, hanggang part suppliers. Lahat gagalaw. Lahat mangangailangan ng ganyan. BB, off topic. Why didn't I see your live last night? I fell asleep and didn't watch. The one with the horse. I should have watched it. You didn't watch? My goodness. Mag-horse ulit tayo. Hindi kasi sabihin ko na ba? Hindi kasi actually dito kasi sa sa Dubai bawal yung walang lisensya sa pagba-vlog. Kaya nakita nyo ba? Almost i-close ko muna yung channels kasi nag-a-apply kami ng lisensya. Since nakuha na namin yung lisensya nung isang araw, inaayos namin yung channels. Inaayos namin yung mga contents, pinifilter out namin para at least makapasa kami sa pagkuha ng lisensya. And okay na. Pero baka siguro tapusin ko tong isang linggo to para ayusin lahat ng mga content ng channel. May kita nyo, ibinalik ko na lahat yung mga live. Iniisa-isa ko nang ibinabalik So ino-open up ko na. Hindi ko na tinatanggal. So watch out! Malapit na! Malapit na yung pagbabalik. Hindi ko alam kung kailan lalakas yung channel natin, pero yung pagbalik ng channel, okay na ulit. Kasi actually, yung algorithm natin medyo humina. So humina ng sagad kasi pinatay ko almost yung channel Boss Todasay, shout out.
So, parang afterwards, tinanggal ko. Tapos, magastos lang eh. Magastos pero okay naman na. So, 3 years? 3 years yata. So, yan. Ano na tayo? Official! Yeah! Official vlogger! Ay! Social! Hindi, kaya siguro after this week, pwede na ako mag-focus para sa pagpapalakas. Di ba, Ma'am Jinky? Pagpapalakas ng natin, ng channel natin. Boss Rastaman, shout out. Good morning, everyone. Oh, naka-Harold. Good morning. Good morning, good morning, good morning. Alright, alright. Oh, sige. So, puntahan na natin to Tapusin na natin. So, marami mabibigyan ng trabaho. Etong natin. Etong hindi posible. Papasukin na talaga natin na industriya. 'Di ba? Marami tayong definitely mga engineers. Alam niyo ba yung chain reaction niyan? Kasi long term yan eh. Ngayon yung mga taga doon, yung mga schools mapupuno na. Bakit? Kung 2 years gagawin yung manufacturing na planta, pag gumraduate ka na ng 2 years, tas automotive or engineering of some sort, siguro mechanical engineer. Di ba, Ma'am Chris Rose? Tapos pagpunta mo, mag-aaral ka na. So yung mga eskwelahan, mas mapupuno. Tapos yung mga karinderya doon. Di ba ganun naman eh. Ganun naman usually nangyayari. Ang isang factory or isang industriya, hindi lang trabaho ang gine-generate niyan para dun sa mga taong bayan na mga malalapit dito. Mga negosyo rin. Mga small to medium. Kahit yung mall. Kahit mga malalaking business. Bubuhayin yan. Diba? So, from engineers, technician, hanggang sa mga parts supplier, lahat yan. Iikot. Dito papasok yung malaking shift mula sa import-dependent na economy papuntang production-driven economy. Big words. Big moves. Hindi ito madali, no? Pero kung hindi sisimulan, walang mangyayari. Kumikilos yung ating pamahalaan. Nilalagay tayo kung saan na-visualize ng ating Pangulo kung saan tayo dapat. Hindi na tayo spectator pagdating sa paggawa ng kotse. Ngayon, meron na tayong magmamanufacture na tayo ng ating sarili. Di ba, Boss Joseph Campos? Ano meron dito? Job creations at industry growth. Technology transfer mula global brand Mitsubishi. Future ready na hybrid EV market. Future proof. Pangmatagalan. Bantayan natin, dapat kailangan consistent policy support. Malaking capital at long-term commitment. Dapat may nakalaan. Need din ng energy generation. Kita mo si Boss Dada. Si Boss Dada. Dapat competitive. Pwede tayo makipag-compete sa ibang ASEAN manufacturing hubs. Kung tutusin, iwan tayo eh. Hindi tayo pangalawa, pangatlo, pangapat, mga pangpito na to. Pero napakagandang balita, di ba?
Kung dati ang tanong, anong brand ang bibilihin natin? Ngayon, pwedeng maging tanong, anong brand kaya gagawin natin? Yun! Oh, at pag dumating yung araw na may sasakyan na may label na Made in the Philippines, hindi lang yan produkto. Simbolo yan ng pag-level up ng bansa. How about solar system installation, Idol BB? Hindi, meron yata tayong topic nun mamaya-maya. Pagka makakapag-antay ka lang, Boss Todasay, mahantay mo yan, meron tayo topic. Nakitingnan natin ha. I'm not really sure. Parang mahagip natin. Ang problema kasi, inaantok na ako. Hindi kasi nagdamag kami napuyat sa totoo lang. Napuyat kaming mag-asawa, kakaayos ng ano dyan, online, tas balik kami, no? Tas ang laki ng... Kasi nagkamali kami ng inilagay sa trade license eh. Nagkamali kami ng lagay sa trade license. Pagbalik namin dun, dumoble kami ng bayad. Doble ng bayad. Pero it's fine. The hard part is over. So, anak ni Surnip, shout out. Tapos may main topic pa pala tayo. Bilisan na natin kaya. Kasi gusto kong i-discuss si Magalong eh. Maganda yung inihanda nating pangdikdikan dun eh. Diba? So, ayan na, magandang gabi po sa lahat. Punta na tayo sa ating susunod na topic. PBBM only strong. Ayan, sabi ni Boss Anak ni Sornip. Oo naman, syempre. So, magandang gabi po sa lahat. Doon sa mga bagong dating, shoutout sa inyo. So, magandang gabi. Punta na tayo sa ating susunod na topic. I think nabati ko naman na lahat ng mga nandyan. Mamaya na lang tayo magano ha. So, supportahan nyo si si Ma'am Admin Rich, si Banat Boy, and of course si TPL3 sa channel ng ating kapatid na si Nyolo. Shoutout sa mga ungas na loyalista dyan. Kaaway ka. Ba't ka naman nangaaway? Eto pwede ka magano Siyempre wag mong tawaging ungas yung mga ano natin. Diyan pwede ka naman makipagdiskusyonan ng kahit makipagwalwalan ka. Pero kung direkta mo ng gusto mong mag-bad mouth dun sa mga tropa dyan, wag naman. Okay lang, bala ka kung ano. Pero wag yung tayo-tayo na. 'Di ba? Kahit DDS ka pa. DDS Utak Luga. Kakulango.